Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong ba nga si Risa Ontiveros ni Winnie kung kabit mo siya? Durog na dito ang mga dilawan at pinklawan kay Attorney Rowena Guanzon. Patay ka diha! I-award sinamon pa ni Ma'am Rowena Guanzon itong si Ronald Llamas. Damay na po si Risa Hontiveros. May kabitan porosyon pa, anak ng kaguwang. Ito po ay patanong ha. Nabanat din ni Attorney Rowena Guanzon sa interview sa isang radio station. Kabit nga ba si Risa Hontiveros ni Llamas? Kamas! Patanong po yan ha. Baka kasuhan tayo ng libel. Anak ng kaguwang naman ha. Galing po yan kay Attorney Rowena Guanzon. Ayon naman po kay Attorney Torion, bluff lang di umano ang mga isiniwalat ni Boyeng Remulla laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa patungkol po sa ICC warrant. Tinawag naman ni Attorney Torion na maritis lamang pa ang impormasyon ni Attorney Harry Roque. Reporters na budol ni Bungit. Animal na Bungit, meron na namang podcast interview. Ano naman nire-report niya dyan, anak ng kaguwang? Pag-usapan natin yan kasi pinapakalat ng mainstream media, lalo na tong News 5. Laki siguro ng bayad dyan sa podcast ni Bungit. Budol na budol kayo dyan, mga madam. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel at pa-subscribe din po. Malapit na. Pasko. Kunti na lang, Pasko na. Ilang araw na lang ba? Mga kababayan ko, pag-usapan po muna natin yung warla. Warla na ni Attorney Rowena Guanzon at ni Ronald Kamas-Kamas. Paano pa kasi ito si Ronald Llamas kasi? Binanatan agad ng binanatan si Attorney Rowena Guanzon. Doon nga sa insidente sa Rockwell. Pero ang problema kasi dyan, Llamas, bumanat ka kay Ma'am Rowena Guanzon. Meron palang mga hawak na alas si Ma'am Rowena Guanzon laban sa iyo. Kagaya na ho itong mga katanungang, kabit mo ba si Risa Hontiveros? Ayan. Patanong yan ha. Kaya naman siguro ang purpose lang nila yan, siraan si Attorney Rowena Guanzon kasi nga kumakampi sa mga Duterte. Okay. Ito po ay interview sa isang radio station na kay Ma'am Rowena Guanzon. Hindi po natin gawa-gawa yan, anak ng kaguwang. Ito, pakinggan po natin ang naturang interview sa radio station kay Ma'am Rowena Guanzon, kung saan hinamon po niya dito si Ronald Llamas kamas-kamas. At talaga naman, binira ng todo at minura pa. Ito, pakinggan po natin. Kasi pinagkontestahan ako ng mga akbayan. O ay mga akbayan, tumigil na kayo dyan ha. Ito naman si Llamas, post na siya na, ay buwaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. O Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba tanuli ka ng illegal possession ng firearms? O di ba Llamas, tanuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD? Mahirig pala sa pirata, Ma'am Rowena Guanzon. Ang tanong ko dito, bakit maraming armas si Ronald Llamas? Doon muna tayo sa armas. Kasi yung una kasi na pag-usapan natin dito, yung patungkol kay Llamas, kagabi yata yun, post lang ni Attorney Rowena Guanzon na nahulihan pala ng baril itong si Llamas. Bakit siya nahulihan ng baril? At gaano karaming baril yan? Mga armas ha, sabi mga armas oh. Ibig sabihin marami. Pag sinabi mong armas, baka maahabang armas. Saan gagamitin ni Ronald Llamas ito? Ito
Nakabase lang po tayo sa pahayag ni Attorney Rowena Guanzon na nahulihan ka ng mga armas. Gaano karami kasi na armas na nahuli sa kanya? At bakit nag-armas ng ganon si Ronald Llamas? At natuloy ba, nasampahan ba ito ng kaso nung pagkahuli ng mga armas? At kailan po nahuli? Kung nahuli ho ito sa panahon, kaninong panahon? Kung panahon ni Pino yan, absuelto. Kasi bata man ipanot yan, di ba? Dito naman tayo sa DVD. Nahulihan daw ng peking DVD. Kasi nga nung unang panahon kasi uso yung mga DVD. Meron pa bang DVD ngayon? Mukhang wala na, no? Uso yan, nung unang panahon panahon ni San Pedro. DVD, yan, uso po yan. So, nakasuhan din siguro si Llamas kamas-kamas dyan, no? Ibal Llamas. Ganun talaga, pag mga dilawan, mga salot sa lipunan. Kakampi ng mga komunista, mga salot talaga. Malaking problema ni Llamas dito kasi maraming alam si Attorney Rowena Guanzon sa pagkatao ng Buplax na ito. Ang pinakamatindi yung kay Hontiveros. Tuloy natin. Oo, ano bakit naman kung wala ka Rolex, wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba Llamas? Kung mayaman talaga ako? Hindi ka naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko ha. Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga ka. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? May Rolex pala talaga at may Gucci si Ma'am Rowena Guanzon. Kaya naman Llamas meron, hindi naman daw nakaw. Tsaka pinaghirapan niya. So kung si Llamas ang magsuot ng Rolex, maghinala. Tao. Buka kali kasi ni Llamas parang terorista Terorista sa Lord of the Rings. Nga tuloy. Meron. Takin na naman talaga naman. Merong relos. Sumikat ka lang nung presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Diba? Tinanong ba nga si... Talaga lang. Sumikat, presidential assistant pala ito si Llamas. No? Ni Pinoy, pangit daw. At katabi lagi daw ni Risa Hontiveros. Ayan. Ang mag-ibigay sadyang ganyan. Iwala sa isa't isa at kay Buplax. Single ba si Senador Risa Hontiveros? Single, no? Maganda daw si Risa Hontiveros. Kabataan daw Pero nung yung maglulupa pa si Senator Risa Hontiveros, swangit Yung panay sa kalsada, nakikita mo si Risa Hontiveros, nagrarally, makibaka! Lagi yan sa kalsada si Risa Hontiveros. Ang itim niya that time, no? Itim-itim talaga siya. Pero nung medyo naambo na ng PhilHealth funds, napunta sa PhilHealth, putangin na bilyonis nga yung yung controversial Ilang bilyon ba yun? 9 billion? Patungkol sa PhilHealth funds, nawala. Hindi nga may paliwanag Ayun. Gumanda si Risa Hontiveros ngayon. Maganda ba si Madam Risa? May tsura. Kasado na rin kahit papano. Pero ito yung issue. Tanong na yan. Risa Ontiveros din, kung presidential assistant ka, may Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Diba? Tinanong ba nga si Risa Ontiveros din, kung kadit mo siya? O anong Llamas? Kabit mo ba daw? Putang ina, sagutin mo yan, Llamas. Si Willie, di ba sabi? Tinanong pa nga ni Risa si Willie kung kabit mo siya. Papatol si Risa kay Llamas. Sabagay, ang mga dilawan kasi, kung pareho ang pakikibaka, kahit swangit yung lalaki, goods na rin. Kasi ang nila basehan, pareho tayo ng political color.
kakampi tayo. Dugtong yung bituka natin. Baka, no? Baka. Kasi, tingnan natin yung may naalala pa ako, senatorial candidate, sino ba yun? Si Hilbay ba yun? Buplax din eh. Yung kalbo, di ba? Pinatulan din ni Agot Isidro yun eh. Muna tayo, showbiz na showbiz yung datingan natin, ha? Di na pag-usapan lang natin kasi binanatan po ni Atty. Rowena Guanzon Llamas. Dahil nga doon sa insidente sa Rockwell. Tanong nga daw, natanong kung kabit ba, natanong ni Willie, kung kabit ba ni Risa Hontiveros si Llamas. Ayan. Tinanong talaga, attorney. Ayan, baka mamasamain na naman ng Dilawan Pinklawan. Yan ang patanong. So, ang makakasagot dan, si Senador Risa Hontiveros. Putang ina, akala ko ba, Madam Risa, ang linis mo. Ang dumi pala. At ang makakasagot niyan si Ronald Llamas. Ronald Llamas, wala siyang sagot dyan, ha? Kasi December 8 ang bidyong ito. Sana, Ronald Llamas, sagutin mo kung totoo ba yung paratang sa'yo ni Atty. Rowena Guanzon kung kabit kayo ni Risa Hontiveros. Kaya ikaw rin, Senador Risa, sagutin mo rin. Wala namang masama kung sagutin. Ito ay katanungan lamang kasi ito ay public interest, Senador Risa. Kasi senador ka no? Binoto ka ng mga Dilawan komunista, Pinklawan, nanalo ka. So ito may issue ngayon. Sampang kita sa ethics complaint. Ang tanong lang naman kung kabit mo ba daw si Ronald Llamas. Ayon po yan kay Atty. Rowena Guanzon. Kasi si Llamas daw na tanong ni Willie. Hindi natin alam kung sinong Willie. Willie Rebellion, ba? Willie man sabi, di ba, Willie? Natanong nga Willie na kung kabit mo ba si Risa Hontiveros o kung kabit mo ba si Llamas. Ayan. Tanginang kabitan na yan. Immoral yan, sir. Mga ganyan. Single ba si Llamas? Ako'y nagtanong. Pero kung single naman si Llamas, single naman din si Risa Hontiveros, goods na rin yun. Patay na lang yung ilaw, Risa. Goods na rin yun. Kung parehang single. Pero kung may asawa si Ronald Llamas, pero alam ko si Risa Hontiveros, single yan. Yan tayo magkakaproblema. Talagang kabit-kabit ang nangyayari. Iyak kayo ngayon kay Ma'am Rowena Guanzon. Tuloy, Right? Alam mo, Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako. Nag-commissioner ako. Lahat ng mga ito mga nagtingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public yung mga iba dyan sa inyo, you try to bribe me. Try to yung tangina, magbangayan tayo. Sabihin ko yan sa inyo, you try to bribe me. So yung mga Dilawan, ito na yon, mga makabayan, akbayan, tangkang susuhulan pala siya. Nung naging commissioner siya, I think, ito tuloy natin. to bully me or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Dio? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito sila amat wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mamuti pa yung si Chiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Alam mo, Pinagmumura na. Bakit ba nagiging political analyst tong si Llamas, no? Wala namang kasinsense yung mga sinasabi niya. Mas magaling pa mga political vlogger dyan eh. Yan kasi yung ine-interview lagi ng News 5 eh. News 5 yung nagpapasikat dyan eh, kay Llamas eh. Kaya sinasamba ng mga Dilawan, naniniwala. Pero putang ina, ang layo ng kanyang mga analysis. Tiningnan mo, siguro kasi nagiging political analyst dahil anti-Duterte, bumabanat sa mga Duterte, Dilawan, Pinklawan, wala palang PhD ang Buplax na yan. So anong sense na magiging political analyst ka? Anong, parang kakayanan mo na mag-analyze ng pagdating sa politics?
Hindi ka nga political vlogger, mas okay pa ang political vlogger magiging political analyst dahil ang political vlogger araw-araw nagre-research, may channel, no, may pangalan na mini-maintain. Pero ito si Ronald Llamas, pagtingin mo sa kanyang Facebook, wala man nagla-like. As in, sinilip ko kanina, wala man. Ano lang naman ang followers yan? 70,000 sa Facebook pa. Sa Facebook, akala ko marami silang kakampi, pero wala Mga dilawan, tunaw na Mas okay pa yung mga political vlogger. Pwede po nating matawag na political analyst dahil daily tumatalakay sa issue ng lipunan. Ginakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko. Kinakante ako itong Llamas na to. Ang pangit naman niya. Ang pangit talaga, ma'am. Hindi na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Durug na durug. Buti na lang, hindi nagbakla. Hindi, ang pangit ng bakla. Dio, Yes. akala ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabarata nila kasi takot sila na mag-senador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa iyo. Diyos ko. Tama, kaya kinakante nga dahil nga ang tingin nila kay Attorney Rowena Guanzon DDS. Pero sinabi na po ni Attorney Rowena Guanzon yan, hindi talaga siya DDS Una pa lang, maging totoo lang siya. Ang anti-Marcos talaga siya mula noon hanggang ngayon. Pero ang nililabel mo siya na DDS, hindi hindi naman po pwedeng awayin namin si Attorney Rowena Guanzon kasi unang-una, hindi naman kami inaaway. Hindi naman binabanatan si Vice President Inday Sara at former President Duterte. Hindi naman Anong sense namin na banatan siya? Kaya kami sumuporta kay Ma'am Rowena Guanzon dahil binabanatan niya makabayan, akbayan, no, binabanatan niya kayo nga, mga dito dilawan nga, binabanatan Pinklawan. Binabanatan si Marcos, kaya nakuha niya yung namin, simpatiya, loob namin. Kaya feeling siguro niya si Attorney Rowena Guanzon, feeling ni Llamas. Kayo mga dilawan, ang bububo nyo. Tuloy Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw mag-senador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizon Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Bong! Ayan harap-harapan, tinawag ni Attorney Rowena Guanzon na si Llamas at si Risa Hontiveros ay parehong komunista. Muntagi na, may kabitan portion pa, may komunista portion pa. Tsaka hindi naman nila yan kayang maitanggi. Tanga na, mga mukha na yan. Talagang komunista Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko na ngayon ang Facebook post na ba tuloy sa testing ko, wala ko Rolex at Gucci. Talagang hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Di rin lang yan, huwag mo kayo ng libel kasi lang yan. Choose lang yan. Speech lang yan. Choose lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inanahan mo ako kung mag-Rolex ka naman, talaga maghina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw? Kayo na, magdanakaw mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon ng mga watch. Nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Sabay sa Anyway. sabay sa dulo. Huwag mo akong kasuhan ng libel Llamas, itchos lang yan. Patay, no? Inistalo, asartalo kayo ngayon. Tatakbong senador si Llamas, putang ina. Paano manalo yan?
Kung parehang Dilawan, tatakbo, Llamas at saka si Guanzon, mag-Guanzon na lang ako. May sense pa. At saka hindi masasayang boto mo kay Attorney Rowena Guanzon. Alam mo, Attorney Rowena Guanzon, kung tatakbo kang senador sa 2028, tanggap ka naman ng mga DDS, ng mga Duterte. Dito na lang tayo sa, line up ka kay Inday Sara, siguradong panalo po kayo dito. Huwag po kayong mag-line up kay Risa Hontiveros, kay Llamas, bagsak talo kayo dyan. Ito lang po ang iiwanan nating katanungan dito sa isyong ito. Totoo nga ba nakabit ni Llamas si Risa Hontiveros ayon po sa banat ni Attorney Rowena Guanzon? Punta po tayo kay Attorney pa rin, Attorney Torion, na ang banat po niya sa mga linabas ni Boyeng Remulla na di umano'y nasa Pampanga si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tinawag niyang bluff. At tinawag naman niya po na marites pa lang daw ang source ni Attorney Harry Roque na nandyan na ang ICC warrant of arrest. Pakinggan po natin ang pahayag na ito. Natanggap na raw ngayon ng DOJ at ng DILG ang arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay Attorney Harry Roque. Hindi naman ito makumpirma ng kampo ng senador. Anila, pang marites pa lang ang mga impormasyon ni Roque. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Magpapasko na, pero hindi pa rin nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Palagi siyang hinahanap, lalo ngayong may babala sa kanya si Attorney Harry Roque na ngayon nasa The Hague, Netherlands. Sa Facebook post nito, sinabi ni Roque na meron na umanong warrant of arrest kay Bato. Huwag daw papakidnap ang senador at igiit ang kanyang karapatang usigin muna ng korte sa Pilipinas. Dagdag pa ni Roque, matagal nang may warrant kay Bato ang International Criminal Court o ICC. Pero kahapon lang daw ito opisyal na natanggap ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government. Magsisimula pa lang daw silang gumalaw. Nakarating na rin ang impormasyong yan sa kampo ni De La Rosa. Sa programang Storycon sa One News, natanong tungkol dyan si Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato. I know you're also close to Attorney Harry Roque, so na-confirm nyo na ba sa kanya that it's true and who his source is? Ang kanyang source is kanyang kaibigan daw eh. So parang second information lang din. Bottom line, marites pa rin lahat. Pero bago Puta. Marites daw, Attorney Harry Roque. Oh. Second source, no? Second information. Sino yung kaibigan niya yun? Dapat banggitin rin niya, kasi warrant lang naman yan, hindi naman yan, pagsasabi ng kung kasiraan ng isang tao. Sino yung source? Tuloy, oh. Bago pa man ang balita ni Roque, matatanda ang noong November pa lang, mismo si Ombudsman Boyeng Remulla na ang nagsabing may arrest warrant na si Bato. Kinabukasan, hindi kinumpirma ng ICC kung meron na nga bang arrest warrant. Pati ang DOJ, wala rin daw natatanggap na kopya ng warrant. Gayon din ang DILG. Sa kabila niyan, noong November 13, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo nila De La Rosa para hilingin na harangin ang umano'y ICC warrant. Ngayon, muling nanindigan si Ombudsman Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Dagdag pa ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero sabi ni Torion, bluff yan ni Remulla. Naman si Ombudsman Remulla, lahat ng information nandyan sa kanya. Pero kung tatanungin mo, ayaw ibigay. Correct. Baka ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at ma-monitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. Kung wala nga sa Pampanga, nasaan nga ba si Bato? You still don't know where Senator De La Rosa is? Affirmative, ma'am. Affirmative. And I don't want to know also. I'm not asking. So that I will not be able to lie to you if you will ask me. Hindi ako magsisinungaling po. Sakali namang totoo ngang may arrest warrant na kay De La Rosa at makukulong siya sa The Hague kasama ang dating Pangulo, sana raw ay payagan si Bato na makapag-participate sa posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I do hope and pray that if such happens, Senator Bato would still be allowed to participate in any impeachment proceedings against the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa kabila niyan, hindi muna nagkomento ang ICC sa mga anilay espekulasyon. Lahat daw ng court records ay nakapublic sa ICC website.
Maging ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala raw impormasyon sa umano'y arrest warrant kay Bato de la Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Pwede rin yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, Attorney Torion na bluff para sa akin Ang purpose yan para hindi magpakita si Bato, no? Tapos, pag may impeachment labang kay Vice President Inday Sara, hindi makapiperform. Tangina. Planado talaga ng mga hinayupak. Posible rin para sa akin. Kasi marites rin naman daw, sabi ni Attorney Torion pa. Yung source din ni Harry Roque. Pero minsan hindi ka rin pwedeng magkumpiyansa Dahil pag sinabi ni Boying nangyayari. Mana yan si Boying sa amo niya. Amo niyang buduliro. Mas makapangyarihan pa nga si Boying sa amo niyang buduliro na ngayon ito nagbablap din Ito blap din to po, pati mga reporter na budol. Kumintuhan lang natin na kaunti yung interview ni ng News 5 sa ika-6 di umano na podcast ni Bungit. Mantakin mo na bago daw ang buhay ng mga Pilipino. Proud daw si Bungit. Paano na bago, anak ng kagwang Jesus ko, Ginoo kanyar. Ito, pakinggan natin As someone who aspires to enter public service someday, what is the one thing that you want me to know that you should have known prior to entering public service? I think you're well guided so long as you enter politics for the right reason. And there's only one right reason, to serve. There's no other correct reason. Lol! Wala daw ibang reason to serve. Anong to serve? Puta, ubos na nga ang kaba ng bayan. To serve ka, hunghang. A thankless job, that's for sure. And a sleepless job. It's worth it. It's worth it. When you see something change for the good, that you made it happen. Ikaw that changes your world. There's nothing better. There's nothing better than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? What a privilege to be able to do. Ang puta! Gago, no? Did you imagine, nagbago ang buhay ng tao? Nabago nga, pero hindi sa magandang paraan. Nagbago dahil nalubog sa utang ang Pilipinas. Nagbago dahil nalubog sa baha ang pamamahay. Nagbago dahil nalubog sa baha ang kamag-anak na wala ng malo sa buhay. Yan ang pagbabago na sinasabi mo, Nyor. Anak ka ng kamuti ka, anak ka ng kagwang ka, proud ka pa dyan, yan ang tunay na pagbabago. Pero kung yung sinabi mo, nagbago ang buhay ng mga Pilipino, masagana, putang ang layo bagsak ekonomiya. So ngayon, yung World Bank naglabas po ng statement na yung ekonomiya ng Pilipinas bumagsak dahil sa kaliwat ka ng korupsyon patungkol sa flood control. Yung mga direct foreign investors nagsikalasan, walang dumadating dahil sa palpak na foreign policy ng gobyernong ito. Ang kapal din ng mukha ni Bungit, sabihin niya, proud siya na nagbago ang buhay ng Pilipino. Hindi Nagbago in a negative way. Since yung sa tatay niya, yung martial law sa senior, Marcos Sr., Marcos Jr., tatak, pinapabagsak ang ekonomiya. Na yan ay hindi po pwedeng kalimutan ng bawat Pilipino. Pag Marcos, pahirap talaga sa bayan. Pag Marcos, ang tatak dyan, kawatan. Wala na pong ibang legacy ng gobyernong ito. Marcos. Kaya hindi mo po pwedeng proud ako na bago ang buhay ng bawat Pilipino. Putang ina, nagiging proud ka. Kasi nga, ang mga Pilipino nahihirapan. Nagkautang-utang, ang buhay ay miserable sa panahon mo. Paano mo masasabi magiging proud ka? Anak ka ng kagwang ka. Hindi ito ang ginusto ng maraming Pilipino. Pero sa mga kawatan, ayan, siguro proud sila para sa iyo. Mga durugista, siguro proud sila para sa iyo. Pero mga ordinaryong Pilipino, anak ng kamote, hindi kami proud na naging pangulo ka. Marami na nga hong nabudol at mambubudol ka pa.
Ang mga media, kasabwat nyo pa, anak kayo ng kamutik. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.